Uy! Yan na pala kayo. Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory. Sa isa na namang opportunity na pag-aralan ang mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, bago pumasok sa school, or kahit na anong gawaing bahay, dapat ay magbaon tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Welcome po ulit sa Diakonos. Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na God's provision. Ito ang Bible study number 53, at kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo. Ang verse natin today is found in Philippians 4:19. It says, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Karamihan sa atin ay nabasa at narinig na ang talatang ito na kinukote na maraming beses. Ito ay isang dakilang pangako sa mga believers na nahihirapan sa kanilang mga kalagayan. Pero hindi mo ba natanong kung bakit? Bakit binibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan? At bakit bilang believer, meron pa tayong mga pangangailangan? Bakit inaalaw ng Diyos na dumarating sila sa ating buhay? Mga kapatid, God allows needs in our lives to drive us to Him. Sa ating paghingi ng tulong para tugunan ang ating mga pangangailangan ay natututo tayo tungkol sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Meron pong tatlong bagay na gusto ko pong i-share ngayong araw. At ang number one, ito ay mahalaga para sa ating encouragement. Ang Biblia po ay puno ng kanyang mga pangako. If I read about God's promises and kept on praying over a long period of time and asking Him to meet my needs, at wala pa rin nabago at hindi natutugunan ang mga pangailangan ko, it is natural, or it's a natural tendency na mapanghinaan ka ng loob or magsimulang mag-isip kung nagmamalasakit ba talaga ang Diyos? Ako po ay dog owner. Sa tuwing inilalabas ko si Benny, yung aso ko, para makapaglakad-lakad naman kahit papano, ay maraming beses na siya ay lumilihis para puntahan ng kung ano mang nakita niya sa daan na kainin. Alam ko bilang dog owner na hindi niya ikakabuti yung kakainin niya or ikakasama sa kalusugan niya yung kung ano lang yung makikita niya sa daan kakainin niya. So kinokontrol ko ngayon yung leash para hindi niya maabot kung ano man yung mga gusto niyang kainin. Unlike po sa aso kong si Benny, we are all capable of seeing God's purpose sa tuwing sumasagot siya ng wait, yes, or no sa ating panalangin. Ang sabi ng Bible na darama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. In addition, sa 1 Peter 5:7, ang sabi, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So what happens to us when God comes through? Yung sinagot ng ating Panginoon, yung ating mga pangailangan. What happened? Yes kapatid, we are greatly encouraged. Most of the time, He meets our needs or sinasagot niya yung ating mga pangailangan in ways far better than what we hope for, yung mga pinapanalangin natin sa Kanya. At sa tuwing tumutugon si God, alam mong you could not have done it without Him. Meron ako nabasang quote and this explains my point perfectly. And the quote says, I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for courage and God gave me dangers to overcome. I asked for love and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Yes, kapatid, God answers prayer with a purpose to encourage and build and prepare us for the next one. And when you realize it, ma-amaze ka how God plotted all those for my encouragement. So, it is for our encouragement. Number 2, ito ay mahalaga para sa ating development. God allows o lumilikha ang Diyos ng mga pangangailangan sa ating buhay bilang mga individual or collectively as a family or a church para tayo ay umunlad, lumago sa pananampalataya at karakter. Ang sabi ng Bible sa 1 Peter 1:7, para masubukan kang talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Ang sabi ni C.S. Lewis, God has not been trying an experiment on my faith or love in order to find out their quality. He knew it already. It was I who didn't. In this trial, He makes us occupy the dock, the witness box, and the bench all at once. He always knew that my temple was a house of cards. His only way of making me realize the fact was to knock it down. God allows us to be broken by sickness or circumstances beyond our control para mabigyan tayo ng pagkakataon na tunay na magtiwala sa Kanya.
most if not all, when everything is going our way, who gets the credit? Yung totoo, tayo, di ba? Kesyo magaling kasi ako, kaya ako na-achieve ang mga bagay na to. Kaya ako healthy kasi grabe ang workout ko. Laging me, and I. In times like this, hindi tayo nagde-develop or hindi tayo nade-develop. Instead, baka ikalayo pa natin to kay Lord. Let's read in Proverbs 30:7-9. It says, "Two things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, who is the Lord. Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." Indeed, our need is necessary for our development. Number 3, ito ay mahalaga para sa ating confidence. Mga kapatid, ang sulat ni Paul sa Philippi encourages Philippians to live as heavenly citizens, serving God and one another. Ini-emphasize ni Paul na Jesus is the supreme example at binabalaan din sila against false teachings at in-encourage to rejoice in suffering. And in-encourage din sila to stand firm in Christ. Mga kapatid, no matter what the need is not greater than God. Amen po ba? God can and will meet the need, but note the pronoun my. Ang sabi ni Paul, my God who shall provide all your needs. A person has to make sure, mga kapatid, that the God who can really provide for his needs is his God. Mga kapatid, we have to make sure that we know God personally. If we do not know Him, it is impossible, kapatid, to put your trust on Him. Or baka meron kang ibang dinodiyos. Masyado kang nagtitiwala sa negosyo mo or sa position mo sa company or sa halaga ng ari-arian mo. Baka yan ang dinodiyos mo, kapatid. And the idea of God is just a necessary insertion for your image para magmukha kang mabait sa ibang tao. Mga kapatid, you have to know God. Alam niyo po bakit? The greatest problem of man is sin. Bakit po? Kahit po kasi magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Sin is the greatest problem of man. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And on the same verse it said, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. God is our greatest provider, mga kapatid. Amen po ba? Bakit po? He has given us a gift of eternal life through Christ Jesus, a gift that we did not earn, we did not deserve. Because while we were still sinners, Christ died for us. Ano ngayon ang proper response natin, mga kapatid? Yes, kapatid, you are right. Accept that gift. Tell God, thank you for the gift. I know I am a sinner, but you graciously given me this gift. From now on, I will declare Jesus now is the Lord of my life. I believe that He was raised from the dead to prove that you are trustworthy. Please, God, guide me. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Mga kapatid, we have gained confidence in God. Bakit? He has provided a rescue mission for you and I. Marami sa atin, hindi natin alam that we needed to be rescued from our sins. Bakit? Kasi sobra tayong nag-i-enjoy dito. But praise be to God for His mercy and grace. And to my fellow believers, let us continue our walk in knowing that our needs, yung purpose nito, kaya tayo merong pangailangan, it is for our encouragement, our development, and confidence in God. May your life shine so that others may see your good works, that they too will praise and honor God. Mga kapatid, I hope you are blessed because I am blessed as well. Let's pray po, mga kapatid. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pasasalamat at papuri. Salamat po sa oras na ito na aming pinag-aralan ng iyong salita. Tunay nga na kayo ang Diyos na nagbibigay sa aming lahat ng pangangailangan ayon sa inyong kayamanan at kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo. Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo ng buong puso lalo na sa panahon ng pangangailangan at pagsubok. Alam po namin na ang lahat ng ito ay may layunin para sa aming encouragement, development at confidence sa inyo. Sa mga kapatid na tumanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, dalangin namin ang inyong paggabay at pagpapala sa kanila. Palakasin niyo po sila sa kanilang bagong pananampalataya at tulungan ninyo po silang lumago sa kaalaman at pag-ibig sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya at habag. Naway ang aming mga buhay ay patuloy na maging liwanag sa iba upang sila rin ay makakilala at magpuri sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. And if you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. May God bless you, mga kapatid, and I'll see you, God willing, on the next video.